Ang Panginoon ay pumunta dito at siya ay isang mabuting Diyos. Naniniwala ba kayo? Kaya kayong mga binubulag na ng demonyo nang dahil sa problema at medyo nagbabago yung pananampalataya ninyo na parang hindi mabuti ang Diyos, parang napakalupit na Diyos naman ito na naghihintay lang kung kailan ako hahatulan, pupukpukin ang ulo ko pagka ako'y nagkasala. Ganyan ang paningin ng marami sa Diyos eh. Para bang ang Diyos nagdadala ng malaking martilyo, tapos hinihintay lang kung kailan ka magkakasala, tapos buk! Pupukpukin ka agad yung ulo mo. Hindi po ganun ang Panginoon, mali po yun. Yan ang larawang gustong ng demonyong makita natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pagkatapos siya naman, gusto niya i-picture out natin siya na mabuti siya. Sasabihin ng demonyo, tingnan mo, mula nung naglingkod ka, nagkaganyan ng kabuhol-buhol ng buhay mo, bumalik ka sa akin at i-offer ko lahat sa iyo. Sinisira ng demonyo ang image ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay isang mabuting Diyos, walang kasamaan sa Kanya. Mga kapatid, hallelujah! Like I said last night, God is totally good and the devil is totally evil. Hallelujah! At ang kabutihan ng Diyos na ipakita at ang ginawa ng tao sa pamamagitan ng kasalanan, siya ay ipinangako. Siya ang anak ng Diyos. Pumunta siya rito hindi upang gibain at sirain ang ating mga buhay, kundi pumunta siya rito upang ang ating buhay ay kanyang bigyan ng kasaganaan, isang masaganang buhay. Gusto niya tanggapin natin ang threefold prosperity. At ito ay walang iba kundi ang spiritual prosperity, kaligtasan. Eto na nga, mapalad tayo. Sa atin ipinahayag ang karya ng Diyos. When they say church right now, it really represents human kingdoms. Tatayo sila ng sarili. Tapos tatawaging, this is the church that we have registered to the sect. Pagkatapos gagawa sila ng sariling bylaws. At doon mga kapatid, i-determine nila sa mga members nila, eto ang ating sundin. Huwag ninyong sundin yun, gumawa kami ng batas dito. Huwag ninyong sundin yung hindi namin gusto. Itong gusto namin ang inyong susundin. So, they put themselves on the same level with God. It's the same in the Garden of Eden. Nung sinabi ko kagabi, I want you to recognize what I'm saying right now. Because this is very important. Sa lahat ng kahoy, makakakain ka. Pero sa kahoy, sa buwan na kain nasa kaligitnaan, huwag kang kumain. Sa araw na kakain ka, mamamatay ka. Ordinaryo lang pong kahoy yun. Pero nagre-represent yun sa authority and sovereignty of God. So nandoon ang tao. When he recognizes that sovereignty and authority of God over him, because he is only the creator, and the creator is the sovereign God, kailangan i-recognize niya yung pagkamakapangyarihan nung gumawa sa kanya. So, sa inilagay siya sa garden na yon, siya ang pinamahala noon. He was over that material world. Ang material world ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Para sa atin yun. Dapat ayusin lang natin yun at kilalanin sa kalagitnaan noon na siya ang sovereign God. Huwag nating lampasan siya doon. Bawat makita, sana ng tao yung punong kahoy na yon. Oho, this is the sovereignty of God. Hindi ko susuwayin siya. Yon ay palatandaan ng kanyang pagiging makapangyarihan sa buhay natin. Na talagang tayo ay subject na sumusunod sa kanya. Pero tingnan niyo sa tanas, ang sinabi niya, ang Diyos bibigay ng utos, hindi niya i-explain sa iyo yung utos. The Lord will not explain to you because He is powerful. He is the mighty God. And He is not a liar. All He has to do is just give you the law and you have to obey it. Wala nang explanation. Pero tingnan yung demonyo, dumating, in-explain niya. Sabi niya, alam mo bakit ayaw ng Diyos na kayo ay kumain dyan? Kasi magiging Diyos kayong kasama niya. Na pwede nang mag-determine ng mabuti at masama para sa inyo. Kumain ng tao, di ba? Nalinlang siya, di ba? Mula noon, mga kapatid, nakilala na rin niya kung ano ang mabuti at masama. Pero, determinado na niya ngayon sa kanyang sarili kung ano ang mabuti at masama. Out na sa picture ang Diyos. Sinabi ng tao, kung mabuti, tatanggapin ko. Kung hindi, kikilatisin ko muna. Tapos, kung hindi ko gusto, ayaw ko, hindi pwede. Naging supreme ang tao at naging sovereign na rin ang tao. Naging kapantay na rin siya ng Diyos.
At iyon ang nagdala ng sumpa sa tao. Pinaalis siya at umalis na siya sa pagpapala ng Diyos. Ngayon, sa ministry ito, ibabalik ang sovereignty ng Diyos. Hallelujah! Siya ang hari dito. At hindi tayo lalampas sa kanyang batas. Hindi tayo gagawa ng sarili nating batas. Ito ang batas. Hallelujah! Gagawa ba tayo at sasabihin, okay, ay tatabi na natin yan. Etong nung dumating ang Panginoon, sabi niya sa mga pariseo, sabi niya, malapit ang bibig, sa bibig ninyo ang Diyos, layo naman ang puso nyo, sapagkat tinabi ninyo ang kanyang salita at ang inyong mga pinakadoktrina ay yung ginawa ninyong mga batas nyo. Tinabi nila ang mga batas ng Diyos. Tapos mga kapatid, they put themselves on the same level with God. And that is the challenge to the sovereignty of God. And God will allow nobody to infringe on His sovereignty. If He allows that, then He ceases to be our supreme God. Wala na siya. Hindi na siya makapag-determine sa atin. Kaya ngayon, merong tinatawag na humanists. Yung humanists, they put the human as above everything. Kahit sa Diyos. Kaya, halimbawa, nag-preach ako dito, may humanist na nakaupo dyan. Kikilatisin ako ng humanist at sasabihin, yung sinasabi mong Word of God, yung iba maganda, pero yung iba hindi. Yung iba tatanggapin ko, pero yung iba hindi. Now, this is the same thing with our tithes. Malaki po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng tithes. Pakinggan ninyong mabuti. Nakikinig ba kayo? Kikinig ba talaga? Now, God never allows His sovereign authority to be infringed upon. Si Adam and Eve umalis sa daan ng submission and obedience sa kalooban ng Diyos. They argued with God, and in that state, they put themselves on the same level with God. Then God pinalayas sila doon sa Garden of Eden. Tapos nasumpa ang lupa at ito ay nagkaroon na ng mga tinik ngayon. At si Adan at saka si Eva, mga kapatid, nakinig si Adan sa boses ng kanyang asawa at kumain. At pagkatapos, mga kapatid, ang lupa mula noon ay nalagay sa sumpa. At nawala na ang paraiso sa kanila. At ito, mga kapatid, ang malaking question mark na kung minsan ay nasa pag-iisip ng mga tao. Pero dito makikita natin na ang lahat pala ay ibibigay ng Diyos sa atin. But let us remain obedient unto Him. We will never challenge His supreme authority. Kung ano ang sinabi niya, kahit naunawaan mo tindi, basta sinabi ng Diyos, huwag mo nang tanungin pa. Sapagkat pagka nagtanong ka, dahil hindi mo naunawaan, ayaw mong sundin dahil hindi mo naunawaan, mga kapatid, ang magpapaunawa sa iyo ay ibang espiritu. When somebody make theories about God, and they end up challenging the supremacy and sovereignty of God, that spirit is not of God, it is of the devil. That just like Adam and Eve. And explain sa kanila ni Satanas, pero ito ay nag-challenge sa pagiging Diyos ng Diyos. Kaya dito, hindi tinolerate ng Diyos that there will be argument against His sovereign authority. And we can find many examples in the Bible about that. Si King Saul, sabi ng Panginoon, patayin mo ang lahat ng Amalekites. Wala kang ititira kahit isa. O di ko kayo, si King Saul, ibinigay na ang utos nun, di ba? Yung sa pangutos, thou shalt not kill, kasama na ron. Tapos uutusan naman Diyos, ubusin mo ang Amalekites. Huwag kang magtitira kahit isa. Bah, parang hindi yata tugma sa utos ng Diyos to. Hindi niya sinunod. Tingnan niyo mga kapatid, iniwan niya at hindi niya pinatay yung hari ng mga Amalekites. Di ba nagalit ang Diyos? Pinadala si Propeta Samuel at sinabing sumuway ka sa utos ng Diyos. Pagkatapos mga kapatid, ang propeta mismo ang siyang pumatay doon at si Saul, iyon ang dahilan kung bakit naalis siya sa kanyang pagkahari. Nobody can question the sovereignty of God. Walang pwedeng magtanong sa pagiging makapangyarihan ng Diyos. Sabagat tayo ay kanyang ginawa.
Hallelujah! Marami po kayong mababasa dyan, hindi lang yan. Ngayon, sa ating panahon, napakaraming kulto, mga kapatid. In fact, iniisa pa tayo na pinakikisama sa mga kultong tunay. At ano mga kultong ito? Ang mga kultong ito, mga kapatid, they have violated the sovereign authority of God. Why? Because they lift up their hearts, they put themselves in the same place of God by calling themselves Messiah. Nabalita? Sa Korea, merong ganyan. Merong ang pangalan daw, Sun Myung Moon. Moonis ang tawag sa kanila. Yung bang nagkakasal ng tag-1,000, tapos din naman pala totoong kasal. Mga Pilipina, sa PICC, kinasal, 1,000, tapos din naman pala totoong kasal. Nakademanda pa nga sila ngayon sa gobyerno. Ang tawag nila kay Sun Myung Moon is Messiah. Siya daw si Jesus Christ na nasa katawan. Siya ang totoong Jesus Christ na magliligtas sa buong sanlibutan. Nandito na siya. Only ang Jesus Christ na ito ay tumatanda. Amen. Hindi natin matanggap yan. Because that is pride and self-conceit. And then they erect monuments to their own names. But you know what God will do? God will destroy them. Because that is a grave infringement on His sovereignty. Wala tayong tatanghalin dito ang iba, kundi si Jesus Christ lang. At malalaman ninyong tunay ang Jesus Christ na sinusunod ninyo pagka ang kanyang mga salita ang siyang ating nagiging batas. Hallelujah! Hallelujah! At pagkatapos pinalitan ang ating puso sa original sin, disobedience ang original sin, aalisin ang original sin, ilalagay ang ating original spirit, which is the spirit of obedience, para sumunod na tayo sa kanyang mga banal na inutos. Meron ngayon sa huling araw, mga kapatid, kahit mga komunista, the communists encroach on the world, and they too will be cursed because of their rebellion against the supreme authority of God by declaring, there is no God. For they are not simply atheists. These are the children of Satan, and they have seriously infringed on the sovereignty of God. They will be destroyed. The most thoroughgoing atheist in our world today is an author. His name is Nietzsche. Isang German author. Anong sabi ni Nietzsche? Hirap na may pronounce ng German na ito. He said that God was dead and that His body stank. Sabi niya, patay ang Diyos at mabaho ang katawan niya. Ito ang sinabi ng Nietzsche na ito, mga kapatid. What did he do? He infringed on the sovereign authority of God. And as a result, he died raving. Namatay siyang umuungol. Bumubula ang kanyang bibig at sumisigaw, ako'y nahuhulog, ako'y nahuhulog. Napakainit. That's hell. Whoever challenges the sovereign authority of God is not forgiven, but is removed from the world which God made. Ang Diyos ang gumawa sa sanlibutan ito. Ang tunay na dapat magmamana sa sanlibutan ito, mga anak niya. Gusto ba ninyong bumalik sa garden? Sinong gustong bumalik sa garden? Alisin ang original sin sa puso nyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Ano yung original sin? Disobedience. Ano natin magsabing disobedience is the original sin. You want that original sin to be taken out of you? By the power of God? Magpasakop ka? Magsisi ka? Pagsisihan mo. Ang kasalanan dapat pagsisihan lang. Paano ka magsisisi? Ama, mula ngayon, hindi na po yung aking sariling kalooban. Bakit sariling kalooban? Disobedient ka. Gusto mo yung sarili mong nasusunod. Hindi na ang sarili kong kalooban ang aking susundin. Ang susundin ko mula ngayon ay ang inyong kalooban. Magpapasakop po ako sa sovereignty niyo, Diyos. Hallelujah! Magpapasakop po muli ako. Ano man ang sabihin nyo, susunod po ako, Ama. Kahit naunawaan ko o hindi, basta't sinabi nyo, susundin ko po, Ama. Ayan, nagsisi ka na noon. Baka nagsisi ka, sa'yo na ang salibutan. This is for you. Kita ninyo yung material world?
For 6 days, God made the material world first. Then on the 6th day, He made man. Nung ginawa niyang tao, wala nang dapat gawin ng tao, tumanggap na lang. Ayusin na lang niyang garden. Walang pawis, walang dawag, walang tinik. Huwag mo lang nakawin ang sovereignty ng Diyos. Nasa sa kalagitnaan. Gusto niyo bumalik na kayo na ang magdadala sa material world na naman? Bakit mga unbelievers ang nagdadala sa material world? Sapagkat bumagsak ang salibutan, isinumpa, at ang lahat ng ngayon ay tumayo, puro na mga makalaman na under sa kapangyarihan ng demonyo. In other words, naging anak ng diablo, naging anak ng demonyo. At ang sanlibutan ito, bumagsak sa kamay ng demonyo. Kaya anak ng demonyo ang nagtatamasa. At nandoon sila. Hindi karapat-dapat yan. Mga anak ng Diyos, ang gawin lang ninyo, bumalik sa original na espiritu ninyo sa pagsusunod at ipangakong mula ngayon, susunod kayo. Gusto ninyo at hindi, ipapasok kayo sa isang lugar na kung saan magtataka kayo, sasabihin, napakagaan pala ng pagpapala ng Diyos sa buhay ko. O anong mangyayari ngayon sa mga makasalanang umiipon ng kayamanan sa sanlibutan? May mababasa akong marami sa inyo na ang mga makasalanan, ang mga nasa kamunduhan, at ang mga walang Diyos na nag-iipon, nag-iimpok ng kayamanan, yan ay iniimpok nila para sa mga matuwid. Sa araw, ibibigay lahat sa inyo yan. One way or the other, the Lord will make a way that all of you will have those money. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan niyo, naepektuhan tayo sa sumpa ni Adan sapagkat tayo ay lahi ng unang Adan. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, sapagkat ang image ng failure na inilagay ng demonyo sa atin, binago nung ang ating Panginoon ay dumating sa sanlibutan ito. Marami ngayon ang nagnanasang makabalik sa garden, pero sariling kapangyarihan nila ang kanilang ginagawa. Di ba maraming yumaman sa sanlibutan? Ang isa dito ay walang iba kundi si Howard Hughes. Ang isa ay walang iba kundi si Paul Getty. Ngunit, hindi nila nabili. Napakarami lang pera, pero hindi nila nabili ang kapayapaan. Hindi nila nabili ang kaligtasan. Namatay silang walang kagalakan, walang kapayapaan, at walang kasiguruhan sa kaligtasan. Si Howard Hughes, ang iniwan niyang pera, alam niyo kung magkano? He left $2 billion. Wala siyang pamilya, recluse siya, nakatago lang palagi sa kwarto dahil natatakot sa tao. Walang kagalakan at mapait ang kanyang kamatayan. Iniwan ang kanyang pera. Si Paul Getty, ganun din. Wala rin siyang kayamanan, wala rin siyang kagalakan at iniwan ang lahat na wala ang kanyang kagalakan at wala ang kanyang kapayapaan. At mapait ang kanyang puso nang siya ay namatay. Hindi ganito ang naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang naglilingkod sa Diyos, ang unang ibinalik ng Diyos ay ang kanilang espiritual na pagpapala. Hallelujah! Ano yon? Iyon ang relationship ng tao sa Diyos. Yan ang unang ibinalik ng Diyos sa atin. Nung pumunta ang Panginoon dito, mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Nagpakadukha siya upang tayo ay umunlad at yumaman. Sinabi ng 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich." Kahit mayaman ang Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, nagpakadukha siya upang siya sa kanyang karukhaan, kayo ay gawing mayaman. Sinungaling bang Banal na Kasulatan? Mayaman ba si Jesus Christ? Sino mayaman, si Jesus Christ o si Howard Hughes? Ang pinakamayaman daw na tao ngayon sa libutan, ang sultan ng Brunei, si Bolkiah. Sinong mayaman? Si Bolkiah, Jesus Christ. Totoo yan? Literal. Literal na kayamanan. Ba, di kayo makasagot.
Amen! Amen! Pinakamayaman ang ating Ama. Kahit siya ang tagalikha ng langit at lupa at ang lahat ng naririto, pinakawalan niya ang kanyang kayamanan. Bumabas siya at nagkatawang taong tulad natin. Ipinanganak pa sa sabsaban ng baka. Pagkatapos, mga kapatid, dukha siya sa sanlibutan. Walang bahay, walang may tuturing na anuman sa sanlibutan ito. Ang Biblia ay nagsasabing, si Jesus Christ nagsabi, the foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Walang ibang matutulugan siya. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa yun? Sinabi ng banal na kasulatan, binasa natin kanina, nagpakadukha siya. Ngunit ang kanyang pagpapakadukha ay may layunin upang tayo ay umaman. Anak ng Diyos, tatanggapin lang ng Diyos ang karukhaan kung ito'y may layunin. Kayong mga dukha ngayon, nakatira sa squatters area, may layunin bang karukhaan nyo? Anong layunin ng karukhaan nyo? Tingnan nyo, hindi nyo ako naunawaan. Matatanggap lang ang karukhaan natin kung yan ay may layunin. Ako, tatanungin ninyo, magiging dukha ko, tatanggapin ko yan, kung ang buong Metro Manila ay maliligtas. Bukas na bukas, matutulog na ako sa Smoky Mountain. Basta't ang buong Metro Manila ay magpapasakop sa Panginoon at magkakaroon sila ng kaligtasan. Pero kung tumira na ako sa Smoky Mountain, lalong lumulubog ang tao sa kasalanan, sa inyo na yung Smoky Mountain nyo. Tatanggapin lang ng Diyos ang karukhaan mo kung may layunin. Kung dito may talagang intentional, nagpakadukha, bahay, lahat ng ari-arian, pastor, ibibigay ko na po lahat sa Diyos yan. Tapos naging dukha siya ng dahilan sa Panginoon. Yan, matatanggap yan dahil makakaluwalhati sa Kanya. Pangalawa, kung naging dukha ka dahil sa Kanyang pangalan. Halimbawa, inusig ka ng gobyerno dahil komunista yung gobyerno nyo. Inagawang lahat, ibinilanggo ka ng dahilan sa ikaw ay isang tagasunod ni Jesus Christ. Kahanga-hanga at may layunin ang karukhang nangyari sa iyo, makapagliligtas at makakaluwalhati sa Kanya. Besides that, all poverty is an insult to God. Maliban sa dalawang cases na yan, ang lahat ng karukhaan ay insulto sa Diyos. Sapagkat sinabi niya, ako ang iyong Ama na magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah! So, mga anak ng Diyos, huwag kayong magtanong at huwag kayong makokontento. Talagang ganito lang ang buhay. Hindi yon. Ang demonyo yon. Sinasabi niya, talagang ganyan na lang yan. Magsasama tayo dito. Ibig mong sabihin, iiwanan mo na ako. Sasabihin mo sa Panginoon, itanong mo sa Kanya, Ama, inaangkin ko po ang aking karapatan bilang anak mo. Ako'y babalik sapagkat pinasan mo na ang sumpa para sa aking buhay. Babalik ako sa iyong ibinigay na kalalagyan ko. Sinong gustong tumanggap ng kalayaan? Sinong gustong tumanggap ng kayamanan? Sinabi ng banal na kasulatan, nagpakadukha siya upang tayo yumaman. Kung ayaw niyong tanggapin ang kayamanan na ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, ginagawa ninyong walang kabuluhan ang pagiging dukha ni Jesus Christ. Naunawaan ba ninyo ako? Ulitin ko yon. If you do not receive the riches as stated in the scripture, we make the poverty of Jesus of no effect. Pagka ayaw ninyong tanggapin ang kayamanang sinabi ng banal na kasulatan, ginagawa ninyong walang kabuluhan ang kanyang pagiging dukha. May layunin kasi ang pagiging dukha niya upang kayo ay umaman. Tatanggapin ba nyo?
Tatanggapin ba nyo? Sino ang tatanggap? Taas ang kamay. Nahihiya pa kayo. Huwag kayong mahiya sapagkat bigay ng Panginoon yan. Tanggapin ninyo, mga kapatid. Meron tayong importanteng responsibilidad para tanggapin ang isang masaganang buhay. Buhay na masagana ng lahat ng ating pangangailangan ay binibigay. Kahit ano ang kailangan mo. Na ginawa niyang posible para sa iyong namumuhay sa karukhaan. If you live in poverty without a special reason that I described earlier, you are insulting the Lord Jesus Christ. I will repeat that. If you live in poverty without a special reason that I described above, or I described earlier, you are insulting the Lord Jesus Christ. Pakinggan ninyo ito, mga kapatid. Ang special reason ditong sinasabi ko, yung sinabi ko kanina, pagka nag-volunteer kayo na maging dukha para sa Kanya. Tulad ng mga worker dito. May mga worker dito mayayaman. Nag-volunteer yan, iiwan ang lahat. Lahat ng worker ay magsabing, praise the Lord. Sabi ng mga worker, sino kaya ang tinutukoy ni pastor? Ng worker. Mga worker dyan, example, iniwan ang lahat, tapos pumunta sa Panginoon, at ang Panginoon ang bahala sa kanila. Halimbawa kayo, mayaman kayo, iniwan ninyo ang lahat ng dahilan sa Panginoon. That is a special reason. That is acceptable that you became poor. Then, if you are under great persecution, and then you become poor because of that, glory to God. Makakapalwalhati sa Diyos yan. Lalo na kung hindi mo biniblame ang Diyos sa karukahang nangyari sa iyo. Other than these reasons, if we do not enjoy the prosperity provided for us by the Lord Jesus Christ, but we live in poverty, we bring shame to the name of the Lord Jesus Christ, who became poor so that we might become rich. Hallelujah. Nakuha ninyo yung sinabi ko? Dadahan-dahanin ko yun. Maliban sa mga rason na aking sinabi, mga kapatid, sa karukhaan, kung hindi ka nag-i-enjoy ngayon ng prosperity o kasaganaan na ibinigay ng ating Panginoong Kristo, ngunit nagpapatuloy ka sa pamumuhay sa karukhaan, pinapahiya mo ang pangalan ng ating Panginoon na naging dukha upang ikaw ay umaman. Kaya nga, tingnan nyo, denominasyong pinanggalingan nyo, hindi nakakapagturo ng ganyan sa inyo. Kung minsan nga, mga kapatid, tinitingnan pa na makasalanan nyo yung mayaman na member. Makasalanan ka. Tinitingnan na makasalanan. Ginawi ang guilt pagka yumaman. Pagkabigay ng Panginoon yan, tanggapin nyo. Scriptures itong sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ako natatakot mangaral nito na sabihin ako materialistic sapagkat scriptures yan. Babalikan ko naman itong mga hipokritong mga mangangaral. Na pagka ako'y nangangaral ng ito, materialistic daw ako, pangwarta daw ako. Alam ninyo, hindi ninyo mahihiwalay ang material world sa tao. Sapagkat ginawa ng Diyos yan para sa Kanya. Inagaw lang ng demonyo. Kaya eresin ninyo sa mukha ninyo yon, sa isip ninyo. Hindi nyo mahihiwalay ang material world sa tao. Kung ano ang dugo sa katawan, ganyan ang material sa atin. Di ba? Araw-araw, mas marami kayong nagagasto sa paghahanap ng material na makakain, may susuot, may papasok sa bulsa, may tutusto sa buhay, may pabibili ng bahay. Di ba mas marami kayong nagagasto? Tingnan nyo. Hallelujah. At ginagawa ng tao yan sa kanyang sariling kapangyarihan na sinabi niya, tumabi ka, O God. Ang sovereignty mo, hindi ko kikilalanin. Yayaman ako sa sarili ko. Ako si Howard Hughes. Wala pa rin.
mamamatay ka na walang kapayapaan, walang kaligtasan, at walang kagalakan. Iiwan mo rin yan. Yung $2 billion ni Howard Hughes, nasa bangko pa hanggang ngayon. Naghihintay para sa isang anak ng Diyos na tulad nyo. Bibigay ng Diyos sa inyo yan. May mga biblical scriptures dito na aking babasahin na yan ay inihanda para sa inyo. Hinihintay lang ng Diyos ngayon, bumalik tayo sa kanyang kaharian. Kaya binigay na nga ang kaharian dito. Biro ninyo, siyang haring nakaluklok ngayon, hindi lang nakikita ng mga tao. Dito naghahari sa mga anak ng Diyos na tulad ninyo, si Jesus Christ. Ito na nga ang kanyang kaharian. Kaya yan, dadagdagan yan. Tulad ng nabasa ninyo kagabi, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, is the King of Kings and the Lord of Lords in the Philippines and in the whole world. Extension ng kanyang kaharian. At itong humble na representative ay nagpapasalamat na ako'y pinili to represent the kingdom. At representative ng kanyang kaharian. So I preach now about the laws of the kingdom. Wherever I go, I will shout on the top of my voice, repent, for the kingdom of Jesus Christ is at hand. Hallelujah! Huwag kayong matakot, sumunod sa akin. I am your guide. Follow me and let's go into the kingdom. I will guide you into the kingdom. Lahat ng anak sa Diyos sa buong Pilipinas, unang-una sa buong Pilipinas, sumunod kayo sa akin. I will guide you going into the kingdom. And God has entrusted us the kingdom of Jesus Christ in which you can go in and be saved. There is no other salvation than to enter into the kingdom of Jesus Christ, which is the kingdom of God. And his prayer is now fulfilled. Thy kingdom come. Hallelujah. Thy will be done on earth. Kayo ang bayan na kung saan ang kanyang mga batas ay ipinakilala at tinanggap naman natin na buong puso at sinabing magpapasakop kami. We will not infringe on your sovereignty, O God, but we will accept it with all of our hearts. We are your humble servants and we will go into the kingdom and exalt you as the king of this kingdom, and we are your loyal subjects. Napakasarap. Isa-isa na ihahayag sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. Halina kayong pumasok sa kaharian ng Diyos. Iwan na ninyo ang kaharian ng relihiyon at denominasyon. Iwan na ninyo ang kaharian ng tao kung saan nandyan ang politika, ang away, ang ingkita ng bunga ng laman. Pumasok na tayo sa kanyang kaharian na kung saan nandoon ang totohanan, espiritual na pagkakaibigan at pagkakabatiran. Sapagkat siya lamang ang ating itinatanghal na pinakataas na hari sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Talagang nakaka-excite. Hallelujah. Tingnan ninyo para may sauli sa atin ng material world na inagaw ng demonyo sa atin. Tapos lahat ng mga anak ng Diyos, nginingisian ng demonyo. Anak kayo ng Diyos. Tingnan nyo, karukang kayo lahat. Akin ang material world na ito. Binigay nung ninuno ninyo, si Adan at si Eva. Paano nyo makukuha ito? Huwag kayong mag-alala, dumating na yung tagakuha. Inagaw na niya yan. 2,000 years ago. Ngayon, nililin lang ng tao ang demonyo, ng demonyo ang tao sa pamamagitan ng false belief, false religion. Pumasok kayo, akala nyo, totoo na yun. Tapos pala, nandoon ng lahat ng hindi maganda. Hindi rin pala kaharian ng Diyos yun, kaharian din pala ng tao yun. Sapagkat nilalagay lang kung minsan pangalan ng Panginoon, pero ang totoong nangyayari doon, kalooban ng tao, hindi kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo mga batid. Yung tithes na sinabi ko kanina, God has given that as a commandment. The tithes for us today is a symbol of God's sovereign authority. Like the tree that is found in the midst of the garden. This is the first target of Satan's wicked maneuver. He tenaciously
tempted Eve until she finally gave in and ate the fruit of the tree of knowledge. He incited Herod to attempt the murder of Jesus when he came into this world. Satan followed Jesus wherever he went and interfered with his work. Kahit saan pumupunta ang Panginoon, sinusundan ni Satanas. Dito sa Manila, sinusundan talaga ako ni Satanas dito. Sapagkat ako'y nagdadala sa buhay ng ating Ama. Ang ama ko noon, sunod ng sunod si Satanas. Ako anak niya ngayon, ganun din ginagawa ng anak ni Satanas ngayon. Today, countless Christians find it difficult to give their tithe. Napakaraming mga Kristiyano nahihirapan magbigay ng kanilang tithes. Mahinang amen. In spite of their prayers and tears, because Satan sticks to them and obstructs them with temptations. Satan tempts us with enticing words like this. Since tithing belongs to the old tradition of the Jewish law, it is no longer binding today. We live in the dispensation of grace, and we are the ones to determine what we give to God, not God determining what we give to Him. Aha. Parang ikaw ang babae, nakikinig ka ngayon. Tree of knowledge of good and evil. I will be the one to determine. Oh, that's good. Not God, no, you. May decision na rin ako. Bye-bye. I will decide for myself. Yan ang nangyayari ngayon. Sasabihin ng demonyo, alam ng Diyos, dukha ka. Kaya, okay lang sa iyo kung ipopospon mo ang pagbabayad ng iyong tithes. Hanggang sa magagawa mo na. Yung mga masenso ka, magagawa mo na. Then, the devil will tell you, you can compensate for your negligence in giving your tithes when you are already better off, then you can give a double portion of your tithes. Siya ang sasabihin ng demonyo. Maraming sinisitsitan ng demonyo niyan. Pagka ikaw ay malago na, huwag ka muna magbigay ngayon dahil duka ka pa. Mamaya ka na magbigay pagka lumago ka na. Then, magbabayad ka na lang sa hindi mo na ibigay noon. Kaya may dumalapit sa akin, Pastor, pwede po ba yung loto? Bakit? Kasi kung mananalo naman ako, ibibigay ko naman yung kalahati, Pastor eh. Nagbibigay ka ba ng tithes? Yun, hindi pa, dahil wala naman akong maibibigay. May maibibili ka ng loto, wala kang maibibigay na tithes. Kung ang tithes mo ngayon, hindi mo maibibigay, ang liit-liit, lalo na kung manalo ka na ng 27 million. Huwag mong sabihin sa akin yan. Huwag kang pabulong sa demonyo. Nasakupin mo pati ang sovereignty ng Diyos. Bumalik tayo sa pagsusunod na kung ano ang kanyang inutos, yon ang ating susundin. Now, what I have just said is a typical argument that Satan uses to keep us from paying our tithe. And it leads us to surer conviction that the tithe symbolizes the sovereignty of God. Kaya pinipigilan ng maraming anak ng Diyos. Ang demonyong pumipigil sa kanila, nilalabanan nila yung tithes na yon sapagkat yon ay simbolo ng sovereignty ng Diyos tulad ng babae, ng lalaking nasa Garden of Eden na huwag ninyong kainin yung nasa gitna. Inyo ang lahat ng yan. Hindi na kayo magpapawis. Ito rin ngayon ang simbolo ng sovereignty ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang tithes, mga kapatid, pagka yan ay binibigay natin, kinikilala natin na siya ang makapangyarihan at wala nang iba pa sa buhay natin. Ipabalik niya tayo ngayon sa garden at magtataka ka sa mangyayari sa buhay mo. Hallelujah. Anong sinabi niya? Bubuksan ko ang turungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Nakita ba ninyo ang tithes ngayon at ang tree of knowledge of good and evil magkapareho? Na pag kayong kinain nila may sumpa? Na pag kayong sinunod nila yung utos para doon may pagpapala? Lahat ng pagpapala buhos sa kanila? Napapansin man nyo sa tithes ngayon na pag kayan ay sinunod mo, bubuksan ng dungawan, bubuhusan ka ng pagpapalang walang silid na kalalagyan? At kung iyon namang kukunin,
Sumpa naman. Nakasumpa kayo. Ang buong bansa, ninakawan ninyo ang Diyos. Di ba? Di ba magkapareho mga kapatid? Kaya ako'y matindi sa pangangaral dyan. Sapagkat may kaugnayan sa sumpa at pagpapala. At gusto ko lahat ng mga sakop sa kaharian ni Jesus Christ, pinagpala ang lahat. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ko tatanggapin na may mananatiling Jesus Christ member na masunurin na mananatili sa karukaan. Huwag mo na akong tanungin kung saan kukunin ng Panginoon ang pera na ibibigay sa iyo. Upang yumaman ka, sapagkat pangako na niya yan, nagpagadukha siya upang ikaw ay yumaman. Ang gawin mo, magbago lang ang puso mo at sumunod at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos. Don't become level with God. Don't be tempted with the devil by not giving your tithe. That is the only command that bears the curse and the blessings if you follow it. Hallelujah. Ang lahat ay magsabing hallelujah. Matindi ako riyan mga kapatid. Gusto ko pagpalain kayo lahat. Anak kayo ng Diyos. Heto ang sinabi niyang tree of knowledge of good and evil nasa ating kalagitnaan. Kayo bang magdetermine o siya? Pababayaan ba natin siya? Determinado naman ng Diyos kung ikaw may pagpapala, kung ilan ang ibibigay mo sa Kanya. Siya bang na-determine? When you follow that, then you are subject to His sovereignty. When you disobey that, then you are making yourself level with His sovereignty. That is an infringement on the sovereignty of God. You will be cursed. Ang sumpa, susunod at susunod sa iyo. Hallelujah. So ang tithing, mayroong kaugnayan sa material blessings. Ang lahat ng gustong tumanggap at bumalik sa garden, na wala ng silid na kalalagyan, ang pagpapalang tatanggapin. Taas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Si Satanas, sinungaling yan. Pupunta sa atin tapos akusahan ng Diyos. Ididistort niya ang kalooban ng Diyos. Sinabi niya kay Eva sa Garden of Eden, hindi ka mamamatay. Si Sarah na ikaw'y kakain, sasabihin niya, mabubuksan ang mata mo at magiging Diyos kang katulad niya. Ewan ko kung gano'n ang boses ni Satanas. Pupunta ngayon si Satanas sa iyo at sasabihin, ididistort niya yung image ng Diyos concerning tithing, sasabihin sa iyo. Kung kukunin ng Diyos ang pera mo, lahat ng pangangailangan mo kinukuha niya. Walang away ang Diyos mong yan. Panggatas na ng anak mo, kinukuha pa. Now if you give in to the temptation of the devil and think lightly of God's sovereignty by stealing the tithes, we shall live in an endless curse. Mamumuhay ka sa walang katapusang sumpa kung makikinig ka sa demonyo tulad ng pakikinig ng ating unang magulang. Si Jesus Christ hindi nakinig sa demonyo. Kung ikaw, anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Sinabi ng Panginoon, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Do you know that tithing is a beautiful sacrifice? Alat magsabing tithing is a beautiful sacrifice. If we are obedient in this way, our natural response will be to exercise our faith that God will bless us. Hindi sinungaling ang Panginoon. Subukin ninyo ako sa bagay nito, kundi babubuhusan ko kayo ng pagpapala mula sa langit na walang silid na kalalagyan. Hindi siya sinungaling. Totoo ang sinasabi niya. Kaya napakaraming mga anak ng Diyos na wala pa palang pananampalataya. Mayroon pa silang original sin. Nakikinig pero ayaw sumunod. Lahat ng member ng kaharian, masunurin. Inalis ang original sin at sumusunod para sa kanilang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
So even if you are poor or rich right now, it is required that we as children, obedient children of the kingdom, give our tithe. We may never be so rich as to give 2/10 of our income. Even if we did, it would be very difficult. Though we may be poor and have little to give, we must give 1/10 back to God, no matter what our situation may be. If we are poor, we must tithe so that we may become prosperous. For God's blessings is poured out upon us when we acknowledge His sovereignty in His tithing plan. Pastor, saan po ako magbibigay ng aking tithes? Kung saan ka pinagpapala. Kung saan binubuksan ang mga mata mo sa espiritual na katotohanan. Kung saan ka lumalago at kung saan ka naliligtas, doon ka magbigay ng iyong tithes. Para sigurado, sa kaharian ng Diyos ninyo iligay yan. Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala ba kayo ang Diyos ay maaring maging tao? Marami na nasasabing hindi raw maaring maging tao ang Diyos. At nagsilakihan ang kanilang mga bahay-sambahan sa buong Pilipinas at nagsidami. Kawawa kayo pagka hindi kayo nakapasok sa tunay na pananampalataya na ang Diyos ay maaaring maging tao. John 1:1, John 1:14. 1 Timothy 3:16. God was manifest in the flesh. The Word which is God was made flesh. Maliwanag? I believe in the Father, Son, and Holy Spirit. You believe in the Father, Son, and Holy Spirit? But I don't believe in three gods. I believe in the Father, Son, and Holy Spirit. But I don't believe in the Trinity. Baka batuhin ako ng marami. Si Jesus Christ binato sapagkat ang katotohanan ng dala niya hindi matanggap ng tao. Kaya nag-iisa siyang pinako sa krus. Ako ngayon, mag-isang ipinapako sa krus. Sapagkat ang katotohanan ng dala ko, totoo. I believe in the Father, in the Son, and in the Holy Spirit. But I don't believe in the Trinity. Or the interpretation of the Trinity. The word Trinity is never in the Bible. The word three persons are never in the Bible. And the word three gods are never in the Bible. Don't let me accept what is not in the Word of God. The Bible says, do not add or do not subtract from the Word of God. Masama ba ako dahil hindi ako naniniwala sa Trinity? Ako ang pinakamabuti. Binubuksan ko yung mata nyo sapagat nagmamaskara lang ang demonyo kung minsan. Pagkatapos mga kapatid, pinatatanggap sa inyo ang hindi matanggap na wala sa banal na kasulatan. The interpretation of the Trinity was concocted by church fathers in 325 AD at the Nicene Council. Como church fathers sila, hindi na sila magkakamali. Napakaraming kamali na kanilang ginawa na si Luther nung kanyang kapanahunan. Sa 4th century, ipinako niya ang 99 theses na kamalian na sinasabing pinatatanggap ng mga church fathers. Sabi niya, mali lahat yan. Tiningnan, nanalo si Luther, that the just shall live by faith. Pero isa ang hindi niya naipako. Itong doktrina ang sinasabi ko sa inyo. Na hanggang ngayon, sinasabi ng taong, misteryo. Isa lang ang misteryong nalalaman ko. Yung mga relihiyon sa Babylonia, tinatawag na mystery. Pero sa banal na kasulatan, sinasabi ng banal na kasulatan, great is the mystery of godliness. It was revealed. Hindi misteryong nananatiling hindi na-reveal. Great is the mystery of godliness. What is the mystery of godliness? God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Bueno, ang isang grupo, pagka nagpasimula sa mali, mapapahiya na yon pagka may lumitaw na tama, tapos gagawin na ipakikilala ang kanilang kamalian. Gagawa ng komite yun upang kanilang depensahan ang maling yun, na gawing katotohanan. Kahit kung tatanggapin nila yung katotohanan na totoo, mapapahiya sila. At wala nang tao maniniwala sa kanila. Nung hindi pa nag-circle around the globe si Columbus, alam niyo yung paniniwala ng tao sa sanlibutan kung ano? If you went to school, people before Columbus taught that the earth is flat. And they made a study. Scholars nung panahon na yon ang gumawa ng theory ito na flat ang sabi. Look at the horizon, sabi nila. Flat.
Pagka ikaw ay nag-travel by boat, dumating ka sa horizon, mahuhulog ka. Dahil flat ang sanlibutan. At may hangganan. Nag-circle around the globe si Columbus, mga kapatid. Nakita niya that the earth is not flat, it's round. Yun ang totoo. Bumalik si Columbus ngayon. Sinabi niya, the earth is round. Naku, pinersecute siya. Noong mga nagpapatuto na earth flat. Kailan natanggap yan? Bago pa lang. Nung dumating na ang modern age, natanggap na the earth is round. Patay na yung lahat ng mga proponent na ang earth ay flat. Patay na silang lahat. Nung buhay pa sila, hindi sila papayag. Papatay sila. Papatay kami. Ang sanlibutan, flat. Bilog. Pang, 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 pang. Patay ka. Mapapahiya kami. Mga anak ng Diyos, gumising kayo. Bumalik tayo dito. Ang Diyos ay isa. At marami siyang pangalan. Marami siyang titulo. Kung may nabasa kayong, there are 3 gods. Come to me any time of the day and any time of the night, and I will let you baptize me in the name of the 3 gods. Sa inyo pa yung Cathedral of Jesus Christ Davao. Magiging member na lang ako. Hindi kayo nakakakibo dahil matagal ng panahon, mga inheritance natin, mga ninuno natin, anak yan ang totoo. Yan ang banal, anak. Pagkawakan mo yan, anak. Huwag mong bibitiwan yan. Kaya sinasabi ng iba, kahit mamatay na ako, bumangon ako, nakita ko ito, nasa ka, sabi mo, itong, kaya may mga reliyon na gano'n, di ba? Ha? Gumising akong, mamamatay din akong, gumising akong, mamamatay akong, gumising ako sa putik, mamamatay din ako sa putik. Pride na lang itong sa amin. Pero tayo, kaligtasan ng atin. Gusto natin ang katotohanan. Lumalalim ng gabi. Hallelujah. Pamatok ng maling pagtuturo. Pamatok ng maling propesiya. Sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, lilindol sa Manila. Poste na lang ng Meralco ang matitira. Hanggang ngayon, ang nakita kong nagsitombahan ng bagyo, poste ng Meralco, ang mga building lahat nakatayo. What's that? False prophecy. If you utter that, you are the person. What are you? A false prophet. You want to know what a false prophet is? Ha? Halimbawa, nagsabi ang isang tao, uulan ng malakas mamayang alas 5 ng madaling araw. Pagka madaling araw, mga kapatid. Hindi, yung ano lang, yung ambon ba yon, yung shower? Umambon lang? Hindi umulan, umambon lang? False prophet ka pa rin. Sabi mo ulan eh. At saka malakas. Tapos umambon lang, false prophet ka pa rin. That's in the Bible. We will study about that later on. What false prophecy and what false prophets are all about. We will study that. Kasi maraming nakapamatok dyan ngayon na pinaniniwalaan at pinapalakpakan na hindi tama. Kaya kayo, wise kayo. Bakit nasabi kong wise kayo? Kasi hindi kayo wise kung hindi kayo wise, hindi kayo makakapasok sa pananampalataya ito. Hallelujah. Kung hindi kayo sincero, hindi kayo makakapasok dito. Dahil itong pangangaral ko, espada ito, na walang kinikilala. Kung may kinikilingan ka, hindi ka pwede dito. Pero kung ikaw sincero, hinahanap mo katotohanan at kaligtasan lang, pwede ka dito. Kaya kayong lahat ng nandito, I clap the hands that I have here to God for you. Hallelujah! Bakit? Because I always preach the Word of God in light of judgment and eternity.
I know I'm going to face my Creator one of these days. And He will ask me, what did you preach? At lahat ng pinangaral ko, nakaslista sa langit yan. Kung hindi ko sinabi sa inyo ang totoo, dahil natatakot ako, na baka iwan ninyo ako lang mag-isa. O kaya persecute ako. O kaya gawing pangalan ko, marka at sasabing kulto kahit saan, mag-iisa lang ako. Natatakot ako, hindi ko na ipangaral ang katotohanan. Tatayo ako in light of eternity. And I don't know when God will come, or I don't know when the Lord will take my life. Yari ako. Tapos ako. Sayang itong pawis ko at pangangaral ko. Hinanap ko muna ang katotohanan. Ipakita mo sa akin ang buong katotohanan, Ama. To the extent that I asked for God's audience one time. At dinala ko in a miraculous way sa harap ng Diyos. At tinanong ko, ilan ba talaga ang Diyos? Sabi ng Diyos, ilan bang liwanag na nakikita mo? Sabi ko, isa. Hindi na siya kumibo. Nahulog na lang ako. Nang ako'y bumangon, nasa kwarto na ako. Bakit ko tinanong yon? Bakit ko tinanong sa Panginoon? Sabagkat nag-aaway ang mga born again at lahat ng relihiyon na dahilan dyan. Titingin ako sa Trinity. Mura ng mura doon sa Oneness. Titingin ako sa Oneness. Mura ng mura. Saan kaya dito? Ako na rin, nalilito na rin. Kaya bago ako makapangaral, kailangan malaman ko katotohanan. At ito na nga ang ipinangangaral ko sa inyo. Kung sinasabi ko sa inyo ako'y nangangaral sa totoo, tapos sumampalataya kayo sa sinasabi ko at nakita ninyo sarili niyo sa impyerno, maaari kayong umahon doon at hanapin ako. Hindi kayo makakapunta sa impyerno tapos maniniwala kayo itong sinasabi ko totoo, tapos pumunta kayo ng impyerno, you will have the reason not to go there. Sabi mo, hindi ako pupunta doon. Naniwala ko kay Pastor Kibuloy, na isa ka lang, tatlo pala kayo. Hindi, sincere ako. You will have the reason not to go there. Kaya walang lusot ang demonyo sa inyo. Walang lusot siya. Amen. Kaharian ng Diyos, itong ating pinag-uusapan. Kaligtasan ang ating pinag-uusapan. Sa kaligtasan at kaharian ng Diyos, walang oras. Hallelujah. Wala na yung mga pamatok na yan. Nandito ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ang babangga sa imahen na mula sa bundok, maliit na bato gumulong, tapos bumangga doon sa malaking imahen. Lahat ng relihiyon, kinikilingan ang imahe na yan. Iba-iba ang kanilang mga pagkakagawa. Mayroong made of clay, made of gold, made of silver ang imahe na yan. Pero nagkakaisa sila. Si Brother Eddie, inaaway ang Katoliko. Pero pagdating sa Trinity, nag-aakbayan yan. Hindi naman maipakita sa totoo kung nandyan ba sa Biblia yan. Sapagat sa katotohanan, hindi sila makakatayo dyan kahit na pumunta pa sa judgment. At ito lang siguro ang mga ngaral na nag-iisa na buong tapang na hinaharap ang imahe na parang si David. At ang imahe na yung Goliath. At sinasabi ko ang katotohanan ng buong tapang. Hindi natatakot sapagkat mahal ko ang kaluluwa ninyo. Tunay na sinugo at representative ng kaharian. Tatanggapin ba ninyo ako? Sinong tatanggap sa sinasabi ko? Mamahalin ba ninyo ako? Tingnan ko ang mga kamay. Totohanan? Pagpalain kayo ng Panginoon ng lalo pang maraming katotohanan ang ipahahayag ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Mula ngayon, pahahayagan pa kayo ng mas maraming katotohanan. Mula ngayon, kayo, marami sa inyo ang pagpapalaing spiritual, dadalhin sa presensya ng Diyos. You will have spiritual experiences that you have never had before. You've never experienced before. Ang iba sa inyo, mananaginip, dadalhin sa langit at ipakikitang sinasabi kong ito, katotohanan. Ang iba sa inyo, may mga question mark pa, e-erasin ng Diyos yan dahil mahal niya kayo. Dadalhin kayo sa isang spiritual experience na hindi ninyo mapapaniwalaan sa buhay niyo. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And everybody say, praise the Lord. Mga kapatid, tumayo tayong lahat. At uuwi kayo ngayon na may kagalakan sa inyong puso. Nagagalak ba kayo sa katotohanan? Talaga bang katotohanan ang hinahanap niyo? Kaya nga ang buong katotohanan na isisiwalat sa kongregasyong ito. Hallelujah. Na sinasakop ng kaharian ng Diyos. Napakasarap maging sakop sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. There are many good people who have been blinded by the enemy. And if you are blind, there is hatred and anger in your heart. Although you are a Christian, there is hatred and anger and a judgmental spirit in your heart when you are blind. Nakita niyo mga bulag? Hindi nakakalakad ng tuwid. Hallelujah. At hindi nakakahatol ng tama. Pero ang mga taong binuksan, ang mga mata, nakikita nila ang kaliwanagan. Dumating ang Panginoon dito at sinabi niyang, ako ang liwanag. Ang susunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Mga kapatid, may mga bagay na aking ipinahahayag sa inyo bilang mga anak ng kaharian na marahil ay wala pang nakapagpahayag sa inyo tulad ng mga sinasabi ko dito. Ngunit aalisin ng Diyos ang lahat ng hindi katotohanan na nakapamatok sa inyo. I am at war against the devil, against the yoke of poverty, the yoke of false belief which had blinded so many people today, many religion and denomination. And I am against the devil and at war with him. I am against all of his tactics. And I'm here as a representative of the power of God to destroy all of this yoke of diseases and afflictions, yoke of poverty. Buburahin lahat ng Diyos sa inyo yan. Aalisin at palalakarin kayo sa katotohanan. Sabi niya, you will know the truth and the truth will set you free. Only if you receive the truth. Tatanggapin ba natin ang katotohanan? Ang kayamanan na gusto ng Diyos na ihatid sa inyo bilang mga anak, tatanggapin ba ninyo? Walang kabuluhan ang pagpapalang spiritual, material, physical kung hindi ninyo tatanggapin. Ang lahat ng tatanggap, huwag na kayong pumunta rito. Maliit ang altar nito. Itaas na lamang ninyo ang inyong dalawang kamay kung gusto ninyong tanggapin ang bagay na sinasabi ko dito mula sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dadalangin ako. Pagkatapos sumabay kayo mamaya. Ama, naririto ang mga anak ninyo, nakinig ng inyong mga banal na salita. Bilang representative ng inyong kaharian o Diyos papunta sa kanila, ay akin po na isiwalat ang lahat ng katotohanan na gusto ninyong malaman nila. Lalong-lalo na o Diyos ang panimula ng kanilang buhay upang maunawaan nila kung paano ang tao ay napahamak at ang tao ay lumakad sa sumpa. Ngunit nang dumating kayo, hinango ninyo kami lahat mula sa sumpa. Ang dapat lang gawin ay baguhin ang aming mga espiritu at puso at ipasok ang tunay na pagsisisi, ang pangako na mula ngayon, isusurrender na namin ang original sin na wala iba kundi ang disobedience sa aming buhay at susumpa at mga ngako na ngayon ay susunod na sa inyong dakilang kalooban. We will recognize your sovereignty over us, O God. At Panginoon, ang lahat ng tumatanggap na nakataas ang kamay, mga anak ng Diyos, bago na ang inyong buhay ngayon. Ang image ng karukaan, aalisin. Image ng karamdaman, aalisin. The image of failure, aalisin. Ang image na itananim ng demonyong hindi maganda, aalisin sa inyong buhay. You will be released right now. Taas ang kamay, sumabay sa akin in Jesus' name. Isinusurrender ko na po ang original sin, lahat ng disobedience sa aking puso na laban sa inyong kalooban, sinusurrender ko na po sa inyo. At inaangkin ko ang espiritu ng kababaan, pagsusunod, na tulad sa inyo,
ang panibagong Adan na papasok sa buhay ko at ako ay babalik sa garden ng pagpapala. Tinatanggap ko ang kayamanan, material, spiritual, at physical. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako'y kinalagan na sa gapos ng sumpa at kaparusahan ng kasalanan. Malaya na ako. Mabuti ang Diyos. In Jesus' name. Amen.